Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Sige, magandang hapon po sa ating lahat. So, kagaya po ng nabanggit kanina ng ating tagapagpadaloy na si Ma'am Faye, ay merong policy sa wika ang UP, no? UP Patakaran Pangwika simula pa noong 1989. Ito ay nabuo, no, bilang ito ang nagbunsod para magkaroon ng sentro ng wikang Filipino bilang isang opisina na pangsistema bago ito na-devolve sa iba't ibang mga unit ng UP. At siguro sa isang banda, sa kaso kasi ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, mas pribilehiyado yung posisyon ng SWFUPD dahil ito ay nang ma-devolve ang SWF sa iba't ibang mga UP units na nakapailalim kami sa opisina ng Chancellor. No? So, hindi ganito yung sitwasyon sa iba pang mga sentro. At siguro dahil nga doon sa pagkakapailalim namin sa sentro sa opisina ng Chancellor, ang mga programa namin ay mas pangkalahatan, at hindi na nalilimitahan ng halimbawa ng polisiya o ng plano ng isang partikular na kolehiyo o ng isang partikular na departamento. At dahil din dito, mas malaya kami nagkakaroon ng mga proyekto. Ngayon, tungkol sa karanasan ng ano nga ba yung sitwasyong pangwika sa UP, Diliman partikular, isa itong magandang pag-aaral sa katotohanan na tingnan ano nga ba yung mga wikang umiiral sa UP Diliman. So ito yung isa sa mga nakalagay sa aming vision, mission at tunguhin sa mga susunod na tingnan ang linguistic profile ng UP Diliman. Pero ang masasabi ko lamang, nitong nakaraang Mayo din kasi nagkaroon kami ng kumustahan na talakayan, mga komite sa wika sa UP Diliman at inimbitahan namin ang iba't ibang kinatawan mula sa ibang mga kolehiyo, ibang mga opisina sa UP. At lumabas dito yung pangangailangan na muling ipaalala yung nilalaman ng policy sa wika. No? Kasi kahit aminado yung mga kolehiyo, yung mga tanggapan dito sa UP Diliman na alam nila na may policy sa wika pero hindi nila alam ano may mga provision ng policy sa wika. Sa katotohanan, yung 1989 na policy sa wika, mapanghamon din yan. No? Kasi ang sinasabi talaga dito, ang Filipino ang magiging wika ng pagtuturo sa undergrad level sa panahon at ito ay mangyari, ay isasagawa sa panahon ng transition. Yung merong ilalaan na panahon para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Pero sa katotohanan, kagaya kung yung kakulangan ng kabatiran din ng mga kolehiyo at departamento, ay makikita rin, reflection din sa kung paano pa pinapatupad yung paggamit ng wikang Filipino sa UP Diliman. So siguro sa amin, mas mag-zero in kami sa wikang Filipino kasi nga iba-iba talaga yung pinanggagalingan ng mga lugar, ng mga estudyante dito at saka ng mga guro at kawani. So, nababanggit doon sa kumusta na talakayan na nagagamit ang Filipino sa mga lecture, baka ganun din sa marami sa ating mga paaralan, pero pagdating sa mga nakasulat, kagaya ng syllabus at saka ng exam, ay nananatili sa Ingles. Kapag lumalapit lang o ginagamit lang yung Filipino kapag kailangan na natin isang ipaliwanag na mas maiintindihan ng mga estudyante. So, yun yung sinasabi natin kanina pa, na yung bahagi, syempre, ng pagpaplano na intelektualisasyon ng wika na
dumami pa yung mga pasulat ng mga dokumento. Pero sa kaso na ito, lecture, pwedeng nagagamit yung Filipino pero hindi sa mga syllabus at exam. Lumabas din na dito kasi sa UP Diliman, yung ilan sa mga memo at liham at katitikan ng pagpupulong, depende sa mga kolehiyo o departamento, ay isinasagawa nila sa wikang Filipino. Kaya yung, halimbawa yung aming Certificate of Service, nasa Filipino po yon sa UP. Bagamat sa ibang mga kolehiyo, ay may time kasi na lahat standard Filipino na siya lahat. Tapos biglang yung ibang mga kolehiyo bumalik ulit sa English. At siguro yung isa sa pinakamatingkad dito ay yung mga pagtitipon, kunyari pangkalahatang pagtatapos at recognition rights sa UP Diliman ay isinasagawa sa Filipino. Kaya rin, isa rin sa mga pinagkakaabalahan ng opisina namin kapag mga panahon ng pangkalahatang pagtatapos o graduation sa UP, biglang yung mga opisina ay nagtatanong sa amin, ano yung salin ng kanilang mga departamento, ano yung salin ng kanilang mga degree program sa Filipino. Bagamat meron ng nabuo na glossaring pang-administrasyon, ang UP, sa UP Diliman, ang Sentro ng Wikang Filipino, pero nasa proseso kami ng pagsasapanahon nito dahil yung glossaring pang-administrasyon ay 2008 pa nabuo. At marami ng mga programa, mga opisina na hindi pa nakapaloob doon sa mga glossary na ito. At yun ay napag-usapan din sa Kumustahan Talakayan. At syempre, ang commitment naman ng mga departamento at kolehiyo ay gagamitin nila rin yung Filipino na ito doon sa website nila. Yun yung hihilingin namin sa kanila, gagamitin sa kanilang website na nandun yung Filipino at maging doon sa mga sa kanilang mga opisina, para yung linguistic landscape nag-iiba, hindi na lamang siya laging fit English, kundi nakapaloob na rin dito yung Filipino. Siguro yun sa amin, sa Diliman. Magandang hapon po sa lahat. Bago ko sagutin ang tanong na yun, siguro mas mainam na ilarawan ko ang sitwasyon ng UPV. UP Visayas ay mayroong 2 campus. Yung Iloilo campus, tsaka yung Yagao campus. So, kung titingnan natin, yung Iloilo campus, yung pangunahing wika ng syudad ay Hiligaynon. Pangunahing wika naman, o ang wika ng komunidad doon sa Yagao, ay Kinaraya. So, 2 masasabi natin pangunahing wika doon sa Iloilo ang ginagamit sa campus. Pero, ang mga estudyante ay nagmumula sa iba't ibang lugar na may iba't ibang wika. Sa kaso ng Filipino, masasabi kong hindi pa ito ginagamit sa pagtuturo. Kahit na may polisiyang gagamitin ito sa pagtuturo, hindi siya nagagamit dahil nga mas maka-Ingles pa rin yung karamihan sa amin o sa mga guro na nandoon. At kung titingnan din natin, ginagamit sa mga nabanggit nga ni Sir Jason, sa syllabus, sa mga liham, ay Ingles pa rin. Sa katotohanan, ang gumagamit lamang ng liham o sa mga sertipiko ay yung Sentro ng Wikang Filipino lamang. At yun nga, sa pagtatapos o sa graduation, ginagamit din ang Filipino. Pero may isang nagawang pag-aaral, ang isa sa profesor, kamakailan lamang, at ito'y lalabas sa isang journal, tiningnan niya yung language preference ng mga estudyante at mga guro. Ito'y pag-aaral ni Professor Harin. So lumabas na 3 pangunahing wika ang pinipili ng mga estudyante at mga guro at mga staff kung sila ay nakikipagtransaksyon sa araw-araw. Ang 3 wikang ito ay Hiligaynon, Filipino at saka Ingles. Ginagamit ang Hiligaynon ng mga grupong ng kabataan na nakatira sa Iloilo kapag sila lang mismo ang nag-uusap. Pero ginagamit ang Filipino kapag halimbawa ang isa ay Ilocano, isa naman ay Cebuano, so nag-uusap sila sa Filipino. Sa mga pagkakataon din, ginagamit ang mga Ingles kapag halimbawa ang isa ay English speaker, hindi gumagamit ng alinmang wika. So, iyon ang
nangyayari doon mismo sa campus. So, ano siya, multilingual na campus, buhay yung mga wika at ginagamit ay iba't ibang wika sa iba't ibang transaksyon. Gandang hapon po sa ating lahat, Nimbag Malum. Kagaya ng mga nauna kong kasama, ipapaliwanag ko din bilang konteksto yung maikling kasaysayan ng Sentro ng Wikang Filipino sa UP Baguio. Alam niyo naman ang UP Baguio ang campus ng UP system na nasa Hilaga, sa Cordillera Administrative Region. Noong 2001 lamang na-devolve ang SWF sa mga constituent universities. Pero ang UP Baguio ay 2 beses ang devolusyon ng SWF. Una noong 2001 at pangalawa noong 2002 nung kami ay naging constituent university, pang-pitong constituent university ng UP system. Kung kailan sa devolusyong iyon ay naibaba muli ng isa pang level yung SWF patungo sa departamento. Okay, so wala na siya sa university level, naandun na siya sa Department of Language, Literature, and the Arts. At concurrent na coordinator ng sentro ang chairperson ng department. And you can only surmise the administrative organization at budgetary constraints kapag ganun ang istruktura. Okay, gayon pa man, sa kabila ng ganitong sitwasyon bureaucratico ng SWF, sa tingin ko, masasabi kong naging matagumpay naman ang naging bunga ng SWF dahil hanggang ngayon ay mapapansin na naging likas na medium ng komunikasyon ng Filipino sa pang-araw-araw na buhay sa UP Baguio. Nasasabi ko ito dahil may record na sa UP Baguio talaga ay nung araw ay naggugumiit lamang ang Filipino sa opisyal na komunikasyon. So, Inglesero, to borrow that term, ang University Council, ang diploma, ang minutes, etc. At official communication. Ngunit sa kasulukuyan, yung academic culture at yung everyday language sa UP Baguio dahil marami din kaming kultura sa Cordillera. Nandyan ang Ilocano, ang lingua franca ng lokalidad. Nandyan ang iba pang Cordillera languages, higit sa 8, Kankanaay, Ibaloy, Ifugao languages, Kalinga languages, languages from Abra, from Region 2. Siyempre, nandyan din ang mga lengguwahe mula sa Mindanao dahil mayroong Mindanao community sa Baguio, Meranao, at iba pa. Ano pa bang nakakalimutan ko? May Chinese community sa Baguio, may Filipino-Spanish community sa Baguio. So napaka-diverse at ang pwede nating termino dito ay plurilingual, no? O kaya multilingual. At malay ang lahat na ang mga lingwaheng ito ay pinanggagalingan ng pag-iisip ng tao. Kaya hindi ito naiwawaglit. No? Meron ako naging teacher sa sociology noon. Sabi niya, kung pwede lang mag-Ilocano sana sa klase, siguro yung mga 4 sa inyo ngayon ay mapapasa na. Dahil alam naman natin ang filosofiya ng sosyolohiya ay napaka-Western. Sosyolohiya ay napaka-Western. So paano mo maitatawid yun kung hindi masyadong naintindihan. Sa mathematics, halimbawa, ay malay din ang mga profesor na gamitin ang Filipino bilang pantulong, no, sa pagtuturo na wika. Umiiral din ang pagtalima sa patakarang pangwika sa Universidad sa UP Baguio. So gamit na ngayon ang Filipino bilang opisyal na komunikasyon. May konting listahan lang ako. Baka may makalimutan ako at naka-record. Gamit ang Filipino sa mga pangunahing programa ng UP Baguio, kagaya ng pagtatapos. No? So yung opisyal na transcript ng program ay nasa Filipino. No? Yung mga maliliit na bagay na binabanggit kanina sa panel, kagaya ng mga pangalan ng mga opisina, mga signage, ay nasa Filipino. So, kolehiyo ng sining at komunikasyon, laboratoryong pang-telebisyon, no? Laboratoryong pang-radyo, etc. Mga salitang Ilocano at Filipino din ang pinanggagalingan ng mga pangalan ng mga panserbisyong tanggapan at mga gusali, kagaya ng
balay panganan, no? Kainan, kantin. Pero kamakailan dahil sa pagpigil due to COVID-19, dumating yung mga estudyante at ang tawag na nila sa kantin ay CAF. Sabi ko, anong CAF? So cafeteria pala. So dapat lakihan yata yung balay panganan na pangalan. Balay Salunat para sa clinic, Salunat, Ilocano ng Health. Teatro Amyanan, Gimnasyo Amyanan, Museo Cordillera, at ang dati nitong anyo bilang Galeria Cordillera. Thank you. Maraming naging proyekto ang mga naging dating direktor at mga dating tagapag-ugnay din ng SWF. Sa katunayan, sa panahon ni Professor Labos, nung siya pa ang direktor, meron patakaran o meron siyang ginawang isang proyekto kung saan ang mga guro ay gagamit ng Filipino sa kanilang pagtuturo. At meron yung insentibo, may allowance na binibigay sa mga guro na gagamit ng Filipino dahil na rin hahanda pa sila ng kanilang mga gagamitin. Ang nakitang mga hamon sa pagpapatupad noon ay unang-una, kulang sa material. So nagsasalin pa ang guro na gagamitin niya, halimbawa sa chemistry, magsasalin pa siya ng mga ilang termino doon sa Filipino, inaaral pa niya. Isa pa sa mga naging hamon, halimbawa ay ang tingin sa Filipino bilang Tagalog pa rin. So sa ganoong panahon, tinitingnan ng ibang teacher o ng guro na ang Filipino ay Tagalog pa rin. At meron ding sa iba na mas nasanay na silang magturo sa Ingles kaysa sa Filipino. Yun ang mga ilang hamon, pero masasabi rin na sa kabila nun, naging matagumpay ang proyekto. Bakit? Kasi nakita ang mga ganitong paniniwala, alimbawa na ang Filipino ay Tagalog. So nakita ng proyektong ito ang ganoong konsepto pa rin. At yung mga nakikitang problema, unti-unti nagagawa ng paraan at nasimulan ang medyo mahirap na proyekto kasi hindi madali na sabihan mong teacher, gagamit ka ng Filipino sa iyong classroom simula ngayon sa sunod na semestre. So hindi yun naging madali. So sa pagkakataong yun, nasimulan. At dahil nga sa mga nabanggit na hamon sa ganoong proyekto, pagkatapos ng proyektong iyon, nagkaroon ng mga serye ng pagsasanay sa mga guro. Merong ginawang mga pambansang kongreso sa pagsasalin. Nasundan iyon ng maraming konsultasyon at mga forum. So yun ang magandang dulot ng ganoong proyekto. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang mga lecture forum, yung workshop, yung mga conference, o di kaya yung mga seminar para matugunan ang mga pangangailangan at bilang yung bahagi ng mandato ng sentro na palawakin pa ang wika at isulong din pati ang kultura. Parang tinuro na ako. Parang tinuro na ako. Sa kaso ng sentro ng Wikang Filipino UP Diliman, sabi ko nga sa inyo, medyo pribilehado yung posisyon ng sentro sa Diliman dahil nasa opisina ng Chancellor. At dahil din dito, meron kaming 5 mananaliksik at 6 na administratibong kawani. So malaki kami kahit paano, kumbaga para sigurong sa ilang dito, kasi laki na kami ng departamento ninyo, no, o ng kolehiyo. No? So 11 at bali pang 12 ako doon sa mga tao doon sa aming opisina. Kaya marami rin kami mga ipinapatupad na mga programa. Yung iba dito, ang una namin ginawa, pumasok po ako sa sentro last year lang, noong July 20, isang taon pa lamang po ako sa sentro. At isa sa
isa sa aming matagal ng trabaho ay yung publikasyon, no? Yung Aklatang Bayan na print at saka yung online. Actually, yung Aklatang Bayan print po ay matagal na ito. UP system pa ay meron ng Aklatang Bayan print. At dito sa sentro, nakapaglikha kami, nakapagbuo ng ang sentro ng iba't ibang mga libro sa Filipino. Sa pinakamarami ay nasa disiplina ng agham, no? So kaya yung sinasabi natin kanina na hindi magagamit, no, yung Filipino, yung nabanggit na rin kanina na parang naging illegal kasi ang paggamit ng Filipino sa science at sa math. Pero sa pagsisimula ng sentro, ito yung mga una niya talagang mga ginawang mga proyekto, no, yung makabuo ng mga publikasyon dito. At nandoon yung pagkilala na, kasi minsan, kagaya na nababanggit nga ni Ma'am Johnny V kanina, yung Filipino na nakabase lang sa Tagalog, no, yung ganito. Kasi minsan ang tendency sa atin, yung hindi siya magagamit sa math and science kasi wala naman tayong salitang Tagalog para doon. Kailangan parang sobrang lalim ng mga salitang pinaghuhugutan natin. Kung makikita niyo po yung mga publikasyon ng sentro na tungkol sa matematika at saka sa science, no, sa agham, merong inire-retain dito yung ilang mga salita na technical, no, na nasa wikang English at inaangkin natin o nagiging bahagi ng ating mga terminolohiya, no. So at ganoon din, syempre, yung pagpasok din ng mga termino mula sa mga lokal na wika, no. Kaya nga po kung yung kagaya nga po ng imbitasyon namin kanina, kung makikita niyo po yung mga tarpaulin namin sa palibot dito sa Academic Oval, pumapasok na din dyan yung halimbawa yung konsepto ng gahum, na naging technical na termino yan sa larangan ng agham panlipunan, ano, at katumbas ng hegemony. No? So ito yung kumbaga nagiging katumbas nito. At yung balatik, no, na tumutukoy doon sa konstelasyon, ano, na konstelasyong Orion, ano, sa kabalayang Griego. So ibig sabihin, maraming mga pagkukuhanan, ano, mula sa mga lokal na wika. At yung ganoon din, ano, yung hindi rin naman tayo nagsasara doon sa mula doon sa mga maiaambag din sa atin ng iba pang mga wikang banyaga, kagaya ng Ingles, no? Kahit naman si Sibayan, kinikilala niya yun, na kung wala ka pa talagang termino para doon, ang ginagawa naman talaga ay angkinin yung termino, pero hindi naman tayo tumitigil doon, ano? Kailangan kung makakapagsalin tayo, so isang malaking trabaho yung pagsasalin din, ano, ng sentro. Yun, yung isa sa mga isinasagawa din namin. Bagamat syempre, minsan mapanghamon din siya kasi bigla siyang dumarating sa opisina namin mula sa ibang mga opisina yung mga request tungkol sa pagsasalin. Meron din kaming journal na Daluyan at Agos, no? Ito po ay mga open access. So makikita niyo po ito, ang pinaka ilalabas namin ngayong Agosto na issue ng Agos ay may nakasulat sa mga regional na wika, no? At mayroong salin sa Filipino. So ito yung siguro isa sa mga may kinalaman doon sa paggamit ng mga wika sa Pilipinas. At gayon din yung Daluyan, ano, yung bagong issue ng Daluyan na isinasagawa namin ngayon, may kinalaman din naman sa panitikang regional, no? So yun po yung mga bagay na ito. Sa seminar at pagsasanay, isinasagawa namin sinimulan namin yung pasinati, yung pagsasanay sa wika, teorya at metodolohiya. So medyo nag-iba kami doon sa usual na webinar na makikinig kayo ng 1-2 na oras tapos makakuha tayo ng sertipiko. Dito, merong commitment yung dadalo doon sa pasinati sa isang buong araw ng Sabado para sa ilang mga, kumbaga, hindi naman siya magkakasa talaga sa isang buong araw kasi parang mga patikim lamang siya. At ang isa sa mga una namin isinagawang pasinati o workshop na online ay yung language documentation, ano, bilang bahagi rin ng pagpasok nga natin sa pandaigdigang dekada ng mga katutubong wika. At yung kung hindi man kayo, kasi limitado rin yung audience para doon, limitado yung kinukuha namin mga kalahok, pero lahat po ito nilalagay namin sa yung mga lecture sa iba't iba naming mga pasinati, nilalagay namin sa YouTube channel namin ng SWF-UPD. At gayon din, bumubuo kami ngayon, ano, ng mga ilang mga
massive open online courses para sa Bridge Filipino kasi nakita rin namin na may ganitong pangangailangan kahit sa mga estudyante sa Diliman na pag tumutungtong na sila sa kolehiyo, nahihirapan pa rin sila sa paggamit ng Filipino. So, para ma-address yung ganitong concern, ay dinidevelop namin. Yan, sila Larry po, sila Nala, sila po yung nagde-develop ng aming mga massive open online courses na gumagamit ng interactive book. So, magiging open ito sa publiko sa mga susunod na buwan at pwede rin siyang ma-access ng mga estudyante po natin na nagmumula sa iba't ibang mga rehiyon. Gayon din, may mga gawad kami sa textbook at sa liksik na pinopondohan yung pagbubuo ng mga textbook at saka yung mga pananaliksik pangwika. Bagamat, ang hamon pa rin talaga dito, napaka-importante ng pagsisimula ng ugnayan sa iba't ibang mga kolehiyo at departamento. Siguro ito nararanasan din natin kasi higit pa ito sa polisiya sa wikang pambansa o polisiya sa patakarang pangwika sa UP. Nakasalalay din talaga siya minsan sa may suporta ba ang kolehiyo, ang dekano ng kolehiyo o ang mga tagapangulo ng departamento sa paggamit ng Filipino. Kaya kinakailangan din talaga ng mas personal tayo kasi mga Pilipino, mas personal yung ating approach sa mga bagay. So, yung pakikipag-ugnayan, pagbisita sa iba't ibang mga kolehiyo para sa paghihikayat sa kanila na gumamit ng Filipino at ano yung pwedeng pagtulungang mga proyekto. Siguro sa atin, kung wala man tayong siyempre opisina na parang malasentro ng wikang Filipino, pero pwede natin siyang simulan, yung ganitong klase ng pakikipag-ugnayan. Kasi minsan, nakikita naman nila yung halaga ng paggamit ng wikang Filipino, kaya lang wala silang ganoong kalaking access para sa paggamit. Hindi sila marunong magsulat, so kinakailangan ng training para sa pagsusulat. Hindi sila equipped para sa pagsalin, kinakailangan ng training para sa pagsalin. So may mga ganitong mga concern na kinakailangang tugunan sa mga pagbisita na iyon para mapanatili yung suporta ng departamento o ng kolehiyo sa paggamit ng wikang Filipino. So yun po. Yung hamon, pero para ma-inspire tayo, pwede naman tingnan yung hamon bilang opportunity, di ba? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung administrative structure niya, yun yung pangunahing hamon sa amin sa UP Baguio. Kung kaya't medyo invisible ang SWF, dahil wala na nga itong opisina at nasa departamento na nga ito. Pero oportunidad ito dahil sa halip na tignan bilang mawawalan ito ng budget, di ba? Kasi kung wala siyang structural identity, pwede tignan opportunity yon bilang pwede kang humingi ng budget sa 2 o 3 opisina. Sa opisina ng dekano, kung saan nakapailalim ang departamento, sa opisina ng chancellor, kung saan nakapailalim ang kolehiyo, at sa Cordillera Studies Center na kilala ninyo bilang research arm ng UP Baguio. So 3 yung pwede niyang hingan ng pondo. Yun nga lang talagang pakiusapan din minsan dahil baka hindi ka kasama sa kanilang annual budget. Gayunpaman, sa departamento mismo, na tinitiyak ng ang paggamit at pagpapatuloy ng mga gawain para maisulong ang Filipino at mga wikang Cordillera sa campus. Halimbawa, yung noon pa man ang buwan ng wika sa UP Baguio ay hindi tinatawag na buwan ng wika. Tinatawag namin itong buwan ng wika at kulturang Filipino. O kaya, depende sa department siya, buwan ng mga wikang Filipino. Nung nagkaroon kami ng dekano na mula sa linguistics ang kanyang expertise, buwan ng mga wikang Filipino ang tawag namin sa buwan ng wika. Ngayon, ang dekano namin ay mula sa MASCOM, talagang Filipino ang kanyang komunikasyon. Ang tawag nga sa aming nickname niya sa aming kolehiyo ay Kolehiyo ng mga Maaarte. So, College of Arts, sa halip na College of Arts and Communication. At masasalita daw, madadaldal. Maliban dyan, ang mga tinaguyod, halimbawa, despite the challenges of funding, noong nakalimutan ko na kung anong taon, nagkaroon kami ng patimpalak para sa pagsusulat sa mga wika ng Cordillera,
Unfortunately, maliit yung turnout kasi nga hindi madalas ginagamit. Mga siguro less than 10 ang sumali sa local languages. Gayunpaman, pinagpatuloy namin to at nagkaroon kami ng Cordillera Creative Writing Workshop na nasa pang ilang taon na, hindi ko na rin maalala. 2007 nung una namin itong ganapin. At bukas ito sa lahat ng wika, lalong-lalo na ang mga wika sa Hilaga. Ano pa ba? Noong, in the context of MTB-MLE, nung ating itinataguyod ito bilang pambansang policy, ay nanguna ang UP Baguio sa pagsasagawa ng mga regional na forum sa Northern Luzon upang tipunin ang mga guro, no, para suportahan ang pagsusulang ng MTB-MLE. Pumunta si Congressman Magtanggol Gunigundo sa Baguio para pag-usapan at isulong ito. Noong 2011, ginanap namin ang pambansang summit sa wika, no, at dumalo marahil yung inyong mga kasama o kayo sa Baguio at nagbigay ng inyong mga pagbabahagi ng experience sa paggamit ng mga indigenous languages sa inyong mga classroom at komunidad. Mga maliliit na activity kagaya ng kapag may visiting professor kami, nung naging visiting professor si Dr. Aurelio Agkawili mula sa University of Hawaii, ay nagsagawa kami ng 2 weekend na workshop sa pagsusulat sa mga wika sa Cordillera. Okay? Madalas din ang mga seminar at training sa mga guro sa paggamit ng Filipino at mga wika sa Cordillera at pagsasalin. Ano pa ba? Yung mga pampublikong palatuntunan na may tuon sa kulturang Filipino at sa mga wika ay pinakikilala bilang gawaing idinaraos sa ngalan ng Sentro ng Wikang Filipino kahit wala na itong physical na struktura. Sa katunayan, hindi naman talaga nila naiimbitahan ang Sentro ng Wikang Filipino. Marahil mas yung komisyon yung naiimbitahan talaga para sa mga usapin na may kinalaman sa mga pulisiyang pambansa. No? Kasi ang tuon talaga ng sentro ay mas sa UP. Gayunman, dahil UP ito, no, nakita rin natin, hindi lang siguro sa EDCOM, kundi sa iba pang mga pulisiyang pangwika, no, na pinapatupad o ninanais ipatupad sa pambansang level, nagiging matingkad, no, yung mga panawagan, yung mga pahayag, no, na nagmumula siyempre sa sentro ng wikang Filipino. So hindi naman nagiging tahimik ang UP, no, sa mga ganitong mga klase ng mga usaping pangwika. Kagaya nga na nababanggit kanina ni Professor Hernandez, no, ni Professor Tuting, yung usapin ng pagkamatay ng wika ay salasalabat siyang mga usapin, ano, at bahagi talaga nito, halimbawa yung nababanggit nga kanina, yung siyempre yung komersyalismo, militarisasyon, no, displacement ng mga katutubo. So ang sentro ng wikang Filipino sa naging pag-iral nito ay hindi lamang nakatuon sa walang kinalaman dito sa wika, so hindi namin siya pakikialaman, hindi. So ang sentro ng wikang Filipino ay maalab yung ganitong klase ng mga naging tugon niya, naging mga pahayag niya sa iba't ibang mga isyong panlipunan dahil nakakawing din ito sa paggamit ng mga wika. No? So, maaring hindi laging nakukonsulta yung sentro, pero hindi naman tumatahimik yung UP sa usapin na yun. Salamat. Tama po, masasabing hindi direkta ang kontribusyon kasi nga hindi naman kami bahagi doon sa EDCOM, pero hindi rin nananahimik ang sentro kapag may mga usaping hinggil sa paggamit ng wika, lalo na sa edukasyon. So, halimbawa, isa ang sentro sa mga nagpalabas ng posisyong papel nung naideklara ang Executive Order 210 noong 2003 na nagsasabing gagamitin ng Ingles bilang
wikang panturo. So, ang alam ko, ang sentro ng UP Visayas at ng sentro ng UP Diliman ay naglabas ng position paper o posisyong papel hinggil sa naturang issue. At pwede ding makialam ang sentro sa halimbawa din pag sasabi ng mga resulta ng mga pananaliksik o mga posisyon mismo ng sentro hinggil sa mga issue. Yun nga nababanggit ni Sir Jason na hindi ka lang naman nananahimik pagkos ikaw din ay isa sa mga nagpapahayag doon ng mga saloobin tungkol sa iba't ibang issue may kinalaman sa paggamit ng wika doon mismo sa edukasyon. Sumasang-ayon din ako at nais ko lang siguro palawakin na lang yung konteksto sa mas malawak na pagtingin yung paraan ng aming ng UP Baguio, no, at kontribusyon sa mga usaping pangwika sa bansa. Sa pamamagitan ng aming mga akademikong programa, yung akademikong programa namin sa language and literature, halimbawa, meron kaming Bachelor of Arts in Language and Literature at Master of Arts in Language and Literature, kung saan malaya ang estudyante na pumili kung saan siya tutuon, kung aling wika, Ingles, Filipino o kaya aling wika pa at mga literatura sa bansa. So medyo malaya yung curriculum na yon. Pero kung titingnan niyo sa curriculum, parang nagpo-promote ako ng curricular program namin. Tingnan niyo sa aming website, baka pwede ninyong magaya din. No? Malaking bahagi ng programang akademiko na ito ay nasa Filipino. So halimbawa yung mga kurso ng malikhaing pagsulat, pagsasalin, panitikan ng Hilagang Luzon, panitikan ng Cordillera, struktura at development ng wikang Filipino, marami pa, hindi ko na maalala yung iba, ay nasa Filipino. At kapag nag-i-institute ng mga bagong kurso, ay tinitiyak ng departamento na mayroong integral na bahagi ang mga wika ng Pilipinas sa mga kursong ito. Hindi lamang sa kolehiyo, kundi sa iba pang kolehiyo. Halimbawa, ang Philippine History ay 2 ang kurso namin na pareho. So may malayang pagpili ang estudyante kung kukunin niya yung English, History 1, o kaya yung Filipino counterpart, Kasaysayan 1. Ganun din sa pagsulat. No? So malaya ang estudyante. Noong araw, nung lumang GE, Komunikasyon 1 ba yan? O Communication 1, 2 hanggang 10. Okay, so may Filipino lahat yon. At malaya din siya na kunin both yung Communication 1 at Komunikasyon 1 at makikredit ito bilang hiwalay ng mga kurso. Dahil ang Filipino na kurso ay hindi lang translation ng English na counterpart, kundi meron din itong sariling epistemolohiya. So kapag nag-aral ka ng kasanayan sa pananaliksik sa Filipino, hindi lamang tinuturo sa iyo paano isulat yung iyong pananaliksik sa Filipino, kundi tinuturo din sa iyo yung mga metodolohiya, no, at paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay sa pamamaraang ang orientasyon ay Filipino. So epistemological siya. Na ina-adapt din ng hanggat maaari ng iba pang mga kolehiyo at kagaya nga nang nabanggit, bagamat mahirap sa sciences, ang mahirap talaga. Subalit ang research namin halimbawa, kapag may, alam niyo naman kailangan magbalik, no, sa komunidad kapag natapos na ang research. Sinasagawa namin yun hanggat maaari sa wika ng komunidad. Kaya kung ang research mo ay sa Adams, Ilocos Norte, yung findings or highlights ng iyong findings at results ay kailangan maisaad mo sa wikang Ilocano na naiintindihan ng iyong komunidad para tunay na maibalik mo yung iyong research sa komunidad nila.
Kagaya nga ng nabanggit ni Faye, no, yung mga trabaho namin, bagamat kalakhan ay talagang para sa paggamit ng wikang Filipino sa UP Diliman o sa UP, sa sistemang UP, hindi naman tumitigil yung sentro sa kung paano siya makikipag-ugnayan sa loob at labas ng UP at sa loob at labas ng bansa. No, so kagaya po ng ginagawa natin ngayong pambansang seminar workshop, no, ito po ay isang paraan din namin na makonsulta kayo, no, yung mga ginagawa natin po mga talakayan na isang oportunidad para sa konsultasyon na maaari nating dalhin, ano, sa ating mga tagapamahalang pangwika. No, at siguro idadagdag ko rin, halimbawa ang sentro naging malaki yung papel ng Sentro ng Wikang Filipino sa kasaysayan para sa pagbubuo ng komisyon sa Wikang Filipino. No? Mas matanda ang sentro, 1989, at ang komisyon ay 1991. Ano? At bahagi yung mga tagapanguna, no, ng Sentro ng Wikang Filipino, particular sila Dr. Teresina Maceda noon, na isang Cebuano pero siya yung unang direktor ng UP Sentro ng Wikang Filipino doon sa pagsusulong ng pagbubuo ng ahensyang pangwika na pambansa na kagaya ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ngayon, ang kinaharap natin, ano, ay itong mga usapin na may kinalaman sa edukasyon, kaya rin natin ginagawa yung ganitong klase ng plataforma. Pagkatapos, napaka-importante rin siguro sa amin, ano, nung pumasok ako sa sentro ng Wikang Filipino Diliman, na yung paigtingin pa yung mga ugnayan. Kasi hindi naman talaga, mahirap siyang gawin na sentro lang yung namamahala ng wika. So mahalaga yung, ang una naming isinagawa ay buhayin yung tinatawag na DAPI Filipino. So ito yung konsultasyon na ginagawa ng Sentro ng Wikang Filipino sa Departamento ng Filipino Partikan ng Pilipinas dito sa UP, sa Departamento ng Linguistics at saka sa area ng wika sa Kolehiyo ng Edukasyon. So sila yung mga nakukonsulta namin para sa iba't ibang mga programa namin. Gayon din, sinusimulan naming palakasin o buhayin yung mga komite sa wika. Technically, lahat po ng mga kolehiyo dito dapat sa UP ay mayroong mga komite sa wika, no, dito sa Diliman. At nakakatuwang po namin sila sa pagbubuo ng mga proyektong pangwika sa kanilang mga disiplina. Gayon din, ano, so ito rin pagkakataon din na nag-uusap kami initially ng mga kasama ko dito na mga tagapag-ugnay o mga pinuno ng Sentro ng Wikang Filipino sa ibang mga unit. Ito yung tinatawag na konseho sa wika. So may mga ganitong pakikipag-ugnayan. At pakikipag-ugnayan din sa labas. No? So halimbawa, ito ang NCCAP-CEP, no, na naging katuwang para sa proyektong ito. Gayon din, meron kaming mga partnership na binubuo kasama ng Centro Rizal. Kaya rin may mga naging proyekto rin kami dahil nga sa yung wikang Filipino nagagamit siya sa labas ng Pilipinas. Halimbawa, yung sa Calgary nga, nabanggit ko kanina, no? So yung mga klase ng wikang Filipino sa probinsya ng Alberta, yung nagkaroon din kami ng summer program sa pagtuturo ng wikang Filipino sa Thammasat University sa Thailand, at may parating din kami na ugnayan ngayon sa Universidad Nacional Autónoma de Mexico dahil sa kanilang pagpapalakas ng Philippine-Mexico Studies Program, no? At ang interest talaga nila ay ang paggamit ng pagtuturo ng wikang Filipino, hindi lamang doon sa mga heritage language learners ay mga Pilipino na nakatira doon sa mga lugar na ito, sa mga bansang ito, kundi maging doon sa kanilang yung mga katutubo doon sa lugar na ito, no? So yung mga Mexican, mga Thai, no? Ito yung mga nag-kinikater naming mga estudyante sa kasalukuyan. So lumalagpas na rin, ano? Kasi systemic naman ang problema sa usapin ng wika eh. Hindi siya talaga po pwedeng, sa UP ganito tayo at hindi natin siya tutugunan sa labas. So napaka-importante ng lahat ng ugnayan na po pwede para mapalakas yung ating pagkilos para sa wikang Filipino at gayon din mga wika sa Pilipinas. Salamat. So, paano tumutugon ang sentro sa mga pambansa at pandaigdigang pangyayari sa wika? So, siguro ito sa pamamagitan din ng mga isinasagawa naming mga lecture forum
konsultasyon, mga seminar, dahil ito'y pagbabahagi din ng impormasyon doon sa komunidad. Maliban doon, isa sa mga halimbawa nito na komperensya ay noong Pebrero, isinagawa namin sa tulong ng USAID, ng TEBTEBA, ng Talaytayan, at saka ng, hindi ko nabanggit, ABC Plus, kauna-unahang 2023 conference workshop on indigenous languages and sustainable development goals ng UNESCO. Kasi kailangan aware na ang mga guro sa mga ganitong usapin. At bukod pa dyan, noong nakaraang linggo, amin ding sinimulan ang language-friendly campaign ng UPV. Kasi madalas, ito'y mga maraming mag-aaral na pumapasok, nasabi ko nga kanina, mula sa iba't ibang ethno-linguistic group. At hindi natin maitatanggi laging may mga language anxiety yan. So, ayan, napakalat kami ng mga infographics ng halaga ng bawat wika at pagkilala din sa iba't ibang wika na ang universidad ay ligtas na espasyo para sa lahat na merong mag-aaral na merong iba't ibang wika, para sa lahat ng wika at lahat ng kultura. Maliban pa dyan, nakikipag-ugnayan din kami sa iba't ibang mga stakeholders, halimbawa sa mga teachers, sa mga isinasagawa ding mga training nila sa kanilang mga session doon kung tuwing summer, nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Nagbibigay din kami ng training at saka nakikipag-ugnayan din kami mismo sa iba't ibang kolehiyo. Sa katunayan, meron kaming isinasagawang mga podcast bawat buwan tungkol sa iba't ibang wika, sa halaga ng iba't ibang wika. So, tapos na kami sa Akyanon, pagtalakay ng halaga na wika ng Akyanon, pati na din ng panitikan. At ng Kiniraya, ang kasunod naming pagtalakay ay tungkol naman sa Hiligaynon. So, ayan ay pakikipag-ugnayan, bunga din ng pakikipag-ugnayan namin sa Division of Humanities at saka sa DYUP, ang istasyon ng radyo doon sa UP Visayas. So yan ay ilan lamang sa mga proyektong isinasagawa namin sa kasalukuyan. Salamat. Sa kaso ng UP Baguio, nakikip-coordinate kami sa ibang universities sa Cordillera at sa iba pang ahensya kagaya ng DepEd Baguio na meron kaming recent na natapos na language mapping research. Abangan ninyo ang aming publication. Exciting ito. Continuation ng usapan natin kanina sa panel ng Dr. Metila at Dr. Hernandez. Sa dami ng mga wika sa Baguio pa lang, sa isang classroom, ilan ba ang estudyante sa isang grade 1 classroom? 45. Ilan kayang porsyento sa bawat classroom ang linguistic plurality? At anong attitude ng teachers, ng pupils, at ng parents? Napakalakas na puwersa ang language attitude sa pagsusulong ng isang policy. Dahil kahit napondohan mo ang isang policy, kung ang attitude sa wika ay mababa, ito ay hindi magtatagumpay. At unfortunately, hindi lang ang grassroots ang merong mababang language attitude, kundi maging ang ating mga pinuno ay merong mababang language attitude. Kaya na itatranslate ito sa pagkakaroon ng mga policy at mga bill na sumasagka sa pagsusulong ng kasalukuyang mga programa sa wika na ironic. Yung isa pa halimbawa, noong 2012 natapos namin ang isang local language documentation sa Balbalasang, Kalinga, Balbalan, at ginagamit yata ito ngayon bilang batayan ng kanilang working orthography. Bilang pagbabalik sa
dahil kasama naman ang komunidad sa research na ito, hindi namin inangkin ang output at malaya nilang ginagamit. Hindi nakakabit ang mga pangalan namin bilang researchers doon sa nagawang language documentation at working orthography. Napaka-exciting ng paggawa ng orthography, halimbawa doon sa Banao, sa Balbalasang, Balbalang, Kalinga, dahil meron silang mga unique features sa kanilang mga lengguwahe. Kung familiar kayo sa letter V ng Ivatan, parang meron din sila ganon counterpart na V, Vanao, at saka yung L nila ay E. So, nag-decide sila kung paano nila yun isusulat. Pagkatapos nun ay naituro yung wikang yun sa UP Baguio ng 2 semestre. Basic Banao at Advanced Banao na kinuha ng mga estudyante sa undergraduate at saka sa masters. At nagpapatuloy ang mga iba pang lengguwahe na itinuturo sa UP Baguio, na ituro na ang Kankanaoy, na ituro na yata, kung hindi ako nagkakamali, ang Ilocano. Yun pa lang. Pangasinan ay potential dahil may faculty kami sa Pangasinan. Thank you. Yung aming Master of Arts in Language and Literature ay meron lang nagsulat ng thesis sa wikang Ilocano. Pinag-iisipan namin noon nung nagpo-propose ang defense siya kasi wala ba siyang na-violate na policy sa lengguwahe kasi ang thesis policy ng undergraduate ay nakasaad specifically na yung thesis ay dapat nakasulat either sa English o Filipino. Kaya nag-aalangan kami na payagan yung Ilocano na thesis kasi baka may ganun sa aming master's thesis. At fortunately, wala ng solusyon. At proud kami na ito ang una na thesis masteral na naisulat sa wikang Ilocano sa UP Baguio. Bakit ko nabanggit yun? Ibig sabihin, bukas, no? At willing dapat tayo, o parang sa aming experience, willing kami na hanapan ng paraan o kaya gumawa ng paraan para mapayagan, ma-allow ang mga wika natin na makisabat, makidiskurso sa formal at intelektual na diskurso. Bago niyan, meron nang nagthesis sa parehong masteral program na ang kanyang inaral ay ang dialekto ng naghalong Ilocano at Kalinga sa Tabuk. Okay, isa din sa mga naunang pioneer. Hindi ko alam kung na-publish yun. At napaka-exciting ng kanilang mga finding. Kapag nababasa ng mga estudyante natin sa undergraduate kasi yung mga to, nabubuksan yung kanilang mga isip. No? Na pwede pala, no? Pwede ko palang aralin yung wika na sa tingin ko ay o kaya kinalakhan ko araw-araw. No? Hindi lang pala wikang Ingles at iba pang nangungunang wika ang intelektual o intelektualisado. Yung aking wikang Kankanaoy, Ibaloy, no, Ilocano, Pangasinan, Tuwali, ay maaari din palang gamitin beyond sa pag-order, di ba? O kaya sa pagpara sa jeep, pag-utos sa katulong, sabi nga sa isang research, no? Pwede itong gamitin sa thesis. At kung meron mang sumasagka na mga policy, ay pwede natin itong baguhin, yung policy. No? Hindi dapat at the expense ng ating mga lengguwahe ang mga palisiya. So, maaaring baguhin ang mga patakaran para maisulong ang kapakanan ng ating mga lengguwahe. Sapagkat ang ating mga lengguwahe ay ang ating mga sarili. We are our languages. If we do not allow our languages to flourish in the classroom and in the academy, we are not also allowing ourselves to flourish in the academy and in the classroom.
Parang lagi akong second dapat, ano. So, nabanggit ko kanina, nung nakaraang linggo, sinimulan namin yung language-friendly campaign. Ito yung bahagi ng advokasya ng sentro na kilalanin din at tanggapin at ma-correct na yung mga diskriminasyon sa wika ng mga estudyante, kaguruan, at yung mga maging sa mga ano namin, sa mga parents kasi meron ding mga parents na pumupunta doon sa school. So, bahagi yon ng advokasya ng sentro na kilalanin ang mga wika na ginagamit sa hindi lang sa komunidad, kundi ng mga tao. At nabanggit ko rin kanina, meron kaming podcast. Ang podcast na ito ay may pamagat na hinunanon sa wika at panitikan ng Rehiyon 6. So, ito'y tumatalakay sa halaga ng bawat wika. Yun nga, yung Kiniraya, Akyanon, Hiligaynon, at bahagi din doon sa susunod pang gagawin namin kasi nakaprogram na yun, tungkol din sa mga ibang wika. Halimbawa, ang wika ng maliliit na mga grupo, halimbawa yung Panay Bukidnon, yung kanilang pagtalakay din sa kanilang kultura at wika, at saka yung Inate, yung wikang Inate, yung wika ng mga ate doon sa amin. So, bahagi doon ang pagbibigay ng impormasyon sa halaga ng bawat wika. Bukod dyan, may ginagawa din lagi na mga konsultasyon sa mga grupong ito. Sa katunayan, noong July 26 to 28, ang sentro ay bahagi ng pagbuo ng glosaryo ng grupo ng mga ate kasi silang gagawa ng glosaryo nila. So kami ay tumutulong lamang kung paano gawin ang glosaryo kasi gusto nilang i-document ang kanilang wika kasi yung mga bagong henerasyon ay hindi na gumagamit o hindi na ginagamit ang kanilang wika. So, maliban pa dito, ang sentro ng wika ng Filipino ay meron ding komite sa wika. So, ang mga miyembro dito ay mga guro mula sa iba't ibang kolehiyo. Ang layunin nito ay kilalanin din o tingnan ang mga issue, ang mga gap na may kinalaman din sa paggamit ng wika. So, sa pamamagitan ng komiteng ito, matutugunan din ang pangangailangan ng komunidad o ng universidad. Medyo mahirap lang siyang buuin. May mga hamon din sa pagbuo ng komiteng ito, pero isa ito sa mga gampanin ng komite sa wika. Sa UP Diliman naman, syempre may mga partikular na mga departamento na nakatutok doon sa wika, ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Linguistics, at saka ang Kolehiyo ng Edukasyon. No? Kaya kung sa paggamit ng wikang Filipino, mayroong mga pagpupursige yung bawat mga departamento na ito na syempre hindi ko na siya babanggitin dahil nga hiwalay na itong mga departamento na ito sa trabaho namin sa sentro. Pero sa usapin ng pagsusulong ng wika, sa Kalakhan, syempre ang tuon ng UP Diliman ay pagsusulong ng wikang Filipino dahil nga sa iba't iba yung pinanggagalingang mga ethno-linguistic group dito ng mga estudyante, ng mga kawani at saka ng mga guro. Gayunman, meron na rin mga nailathala sa ang Sentro Diliman ng halimbawa yung pagtuturo ng wikang Ilocano, yung agsursuro tayo ti wikang Ilocano, na ito aklatang bayan print po ito na pwede niyo mabili kung nais niyo na simulan yung pagtuturo halimbawa ng wikang Ilocano sa inyong mga disiplina, bagamat hindi pa ito nasundan din ng iba. Meron ding glossary yung tinatawag na lawas na medical anthropology naman ito ang tuon nito, at yung mga bahagi ng katawan ng tao ay isinalin sa iba't ibang mga mayoryang wika sa Pilipinas. So, may mga ganitong mga unti-unting mga trabaho, mga publikasyon na ginagawa yung SWF UP Diliman para sa pagsulong ng mga wikang Filipino at maging ng mga wika sa Pilipinas. Salamat.
Mauna na siguro ako, no? So, kung makikita natin sa huling census na lumabas, no, tungkol sa mga wikang ginagamit sa Pilipinas, no, yung sa Philippine Statistics Office, lumalabas na wala doon sa top 10 yung wikang Ingles. At kalakhan pa rin ng mga ginagamit sa loob ng kanilang mga tahanan ay ang iba't ibang mga wika sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung mahalaga na pag-aralan ng mga wika, yung senso mismo ang magsasabi sa atin na napakahalaga, no? Dahil ito yung wika ng tahanan, ito yung wika na alam, may kabatiran yung mga mag-aaral natin. So, gayon din, lumalawak nga yung paggamit ng wikang Filipino maging sa labas ng bansa. No, bahagi ito ng karapatang pantao. Naalala ko doon sa isang pinuntahan naming eskwelahan, isa sa mga tagline nila ay language rights is linguistic rights. Language rights is human rights. No? So, yun nakalagay doon sa eskwelahan sa Calgary dahil kumikilala sila doon sa paggamit ng iba pang mga wika, no, na nakatulong doon sa pagpapaunlad ng kanilang bansa, no. At gayon din, kagaya na nabanggit ko rin kaninang umaga, mas malaki yung posibilidad ng paglahok ng mga katutubong wika kung gagamitin natin ay wikang Filipino. Walang puwang kung Ingles, no, kasi kung Ingles, meron na siyang mga termino na ginagamit niya na yun na yung talagang paulit-ulit niyang gagamitin. Pero kung tayo ay nagtatrabaho para sa pagsasalin, pag-intelektualisan ng ating wikang pambansa, papasok dito yung paghango natin ng mga katutubong konsepto, no, mula sa iba't ibang mga wika. So naalala ko noon, nung pinag-uusapan, halimbawa lang, no, yung usapin ng mental health, naging matingkad siya mga around 2018, 2017. Mental health pa yung ginagamit natin noon, no? Parang kung isasalin mo siya, baka hindi siya maintindihan ng mga karaniwang tao, no? Kasi mas mental health. Kahit na yung mga nasa akademya, mental health yung ginagamit. Pero habang tumatagal, ano, merong mga attempt na isalin siya. Nung ginamit na yung Filipino, may mga attempt na isalin siya kasi nung una nire-retain lang siya sa Filipino, kahit sa Filipino text, mental health. Tapos may mga attempt na isalin siya bilang kalusugang pang-isipan, no? Hanggang sa ginagamit na ngayon ng DOH ay lusog isip, no? Pero kagaya na nababanggit din kanina ni Professor Hernandez, mula doon sa lusog isip ito kasi inimbento 'yon, coined term ito, no? Pero ang isa sa mga inaaral ngayon dito sa UP Diliman ng UPD Psychosocial Services, yung konsepto natin ng ginhawa, at lumabas din sa pag-aaral ni Professor Hernandez na ito yung isa sa mga pan-Filipino, no, na concept na refleksyon na sumasalamin doon sa kultura mula sa Hilaga hanggang sa Timog. So, mahalagang ang usapin ng paggamit ng Filipino, usapin ng pagsasalin, ano, ay nagbibigay puwang sa paggamit ng iba pang mga konsepto mula sa mga wika sa Pilipinas. At yun naman yung dahilan ng wikang Filipino na pinauunlad natin salig sa mga umiiral na katutubong wika at iba pang wika. Mahalaga ang Filipino dahil ito ang wika natin, ito ang ginagamit natin sa pagkikipag-ugnayan sa kapwa natin Pilipino sa labas at sa loob mismo ng bansa. Ito rin ang daluyan ng bagong impormasyon, ito rin ginagamit natin sa publikasyon, at iba pang makabagong impormasyon na dapat malaman nating lahat. Ang halaga naman ng wikang katutubo o mga iba pa nating wika ay yung paggamit nito bilang medium ng instruksyon. Ito ay nagbibigay ng pantay na access sa bawat isa, sa bawat bata, doon sa edukasyon. Hindi natin maipagkakaila na ang mga mag-aaral, hindi lahat pumapasok yan na alam na ang Ingles, di ba? O di kaya yung Filipino. So, yun ang lakas ng katutubong wika natin. Ito din ay daluyan ng ating kultura at napatunayan na rin ng maraming pag-aaral na paggamit ng unang wika bilang medium ng instruksyon ay nakakatulong din sa pag-access pa o pagkatuto ng pangalawang wika at ng marami pang wika. So, yun. Salamat. Marahil palasak na sa ating pandinig, no? Pero mahalaga na hindi mawaglit sa atin bilang mga guro
at tagapagsalita ng ating mga wika, na ang ating mga wika ay ating identidad. Sa simpleng pananalita, yung ating mga wika ay mayroong malakas na impact kapag ito ay ginagamit sa komunikasyon. Halimbawa ng COVID-19, halimbawa yung social distancing, walang impact yun, di ba? Pero pag sinabi mo sa mga wika, kagaya ng experience noon sa yung bagyo, yung storm surge, walang impact yun, di ba? Pero pag sinabi mo daluyong yan, may impact, so maghahanda ka. So napatunayan yan sa ating kasaysayan bilang isang bansa na dapat nakasaad. Nagko-communicate tayo sa ating mga wika dahil merong ibang impact yun na naiintindihan, nararamdaman natin, and therefore, meron tayong action at reaction. So ganun din sa COVID-19, no? Pag sasabihin mo mag-social distancing, baka yung hindi mo ramdam yun, pero pag sinabi mo, ag-inadayo kayo kay basit, maglayo-layo muna kayo konti dahil meron nakamamatay na hindi nyo nakikita, no, ay mas nararamdaman at naiintindihan at susunod ka. No? So, therefore, ibig sabihin, kailangan integrated, no, ang kamalayang ito sa lahat ng aspekto ng ating buhay at lahat ng disiplina. Alam naman natin na may ethics board ang mga medical research, no? At hindi sila pwedeng magsagawa ng medical research at participation ng mga pasyente nang hindi nakasaad yung kanilang consent form sa wika kung saan komportableng nagsasalita ang kanilang pasyente. Halimbawa sa Baguio General Hospital, enforced na dapat nakasaad sa Ilocano o kaya Filipino ang mga informed consent. Kasi pag sinabi sa informed consent na tracheostomy, walang impact yan sa akin at hindi ko naintindihan. Yung pala, bubuksan yung ngalangal ako. Hindi pumirma ako sa tracheostomy at binubuksan na gamit ang scalpel yung aking ngalangal. Di ba? O lalamunan. Doon ka pa lang, teka lang, hindi ko gusto yung gagawin. So, yung ganong practicalidad na nagamit ng wika ay it's a matter of life and death. Kaya sumasang-ayon ako, no, na ang linguistic right ay basic human right. Yan ay dapat tumalima ang lahat sa katunayan na iyan. Thank you. Na-mention niyo po na yung bahagi po kayo ng pag-document ng mga wika po sa Pilipinas. Ang tanong ko po, anong klaseng documentation po yung ginagawa ng sentro? At doon naman po interesado rin po ako doon sa paggamit ng mga lokal na wika sa thesis. Kaya po, paano niyo po yung dinadala sa mga department na payagan po silang mag-publish ng thesis nila doon sa lokal na wika? Yun lang po. Kasalanan ko yung tanong. Di ko alam kung naintindihan ko ng tama. Yung pagpapayag sa pagsusulat ng thesis sa lokal na mga wika, no, hindi naman to constitutionally, di ba, unlawful. Yun nga lang yung mga, di ba kasi sa mga universidad natin, meron tayong mga thesis policy, no? At sasabihin, siyempre, hindi papayagan yan, hindi papasa, hindi papayagan ng panel, kasi hindi tumatalima sa policy. Pero mabuti na lang din, siguro, forward-looking yung mga gumawa ng policy 50 years ago, hindi nila nilagay kung saang wika kailangan nakasulat, no, at lungsod, no. Gayunpaman, kagaya ng nabanggit ko kanina, kahit na may policy, no, meron naman tayong kakayahan na baguhin ang policy. No, hindi dapat ang policy ang sumasagka, no, sa kapakanan ng ating mga wika. Nabanggit ko kanina yung language documentation. Actually, proyekto po yun ng NCIP. Nag-propose po nun mismo ay yung komunidad ng mga ati. So, sa prosesong yun, ang papel ng sentro ay tulungan sila doon sa kasi may sinusundan silang group ng mga wika, halimbawa, kategorya ng mga salita. So, halimbawa, may sa fauna, flora, mga ganon, may guide na sila. So, ang ginagawa namin ay kung nasusunod ang kategoryang iyon at saan, pero hindi mismo kami ang proponent ng naturang project kasi
kapag kami ang nag-propose ng ganoong proyekto, siguro 6 na buwan pang aabutin kasi nga kapag involve yung mga indigenous peoples natin sa mga ganoong proyekto, kailangan natin ng mga consent, tsaka dadaan tayo sa NCIP. Pero ang proyektong iyon ay funded na NCCA, tapos kasangkot doon yung NCIP, pero yung main proponent ay talaga yung kanilang leader sa kanilang komunidad. So yun. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng wika. At nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.